Eto na guys, nakita ko na yung reason ng etong hateful guys. Kasi yung iba sa inyo, LDR. And naiinis yung person mo na magkahiwalay kayo, no? Kasi kailangan magtrabaho, kailangan magsikap sa trabaho, ganyan, kailangan magsikap sa buhay para may makain. Pero na-homesick ito and miss na miss ka rin tong person na to guys. Balisa ito sa kakaisip sa'yo, hindi ka maalis sa isip nito guys. Miss na miss ka niya, okay? Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin guys kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito guys, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So unahin natin itong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. I feel you even though we are apart. I am so attracted to you. Naks naman. And I want to tell you how I feel. So for some of you guys, no, pwedeng LDR kayo nitong person mo kasi sabi niya, I feel you even though we are apart. Or kaya naman, kahit na hindi kayo LDR ng person nyo, pero let's say for example, araw-araw naman kayo nagkikita. Pero every time na naghihiwalay kayo, let's say for example, kailangan niyang pumasok sa trabaho or aalis ng bahay, ganyan. Feeling niya connected pa rin kayo sa isa't isa, mga kapiksi. And sobrang attracted sa'yo tong person na to. And gusto niyang sabihin tong mga nararamdaman niya sa'yo. For some of you, pwedeng hindi pa kayo magjowa, no? Baka nasa friend zone pa lang. O kaya naman baka may gusto na sa'yo tong person na to pero hindi niya maamin, natotorpe, ganyan. O kaya naman kahit in a relationship na kayo, hindi expressive yung person mo. Hindi siya expressive, hindi siya showy, hindi siya ma-text, hindi siya masalita, ganyan. Kumbaga parang lahat ng ito ay nasa isip lang niya, nilalaman ng puso niya, pero hindi niya alam kung paano sasabihin sa'yo or ma-express kasi baka sabihin mo cheesy, o baka makornihan ka, or baka hindi siya sanay ng ganun. Kasi meron talagang mga tao na ganun guys, hindi expressive kasi yung environment na kinalakihan nila hindi sanay sa ganun mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan naman natin itong mga emosyon naman na nakapaloob sa relationship na to. Pwedeng nararamdaman nyo guys, pwedeng nararamdaman ng person nyo, pwedeng nararamdaman nyo parehas. So, tingnan natin. Grateful. Wow. Powerless. At saka hateful. Ito merong merong opposite na nararamdaman. Pero ito guys, no, feeling ko kasi ngayong iba sa inyo, sabi ko nga kanina, 'di ba? Parang hindi niya ma-express yung kanyang nararamdaman. Unang-una, itong grateful na to, parang siya to, no. Parang nagpapasalamat siya na ikaw yung person niya, ikaw yung mahal niya, and kayo din, parang feeling ko grateful din kayo sa kanya. And itong person na to, parang feeling niya sa'yo na umiikot yung mundo niya. Parang alam niyo yung kanta na Weak, mga kapisi, I get so weak in the knees, I could hardly speak, I'll lose the control. Dan. Ibig sabihin, pag nandyan ka, mga kapiksi, parang sa'yo na umiikot yung mundo niya, nagiging powerless na siya, parang sa'yo na lahat, ganyan, hindi na siya, parang wala na siya sa sarili niya because this person is so in love with you, mga kapiksi.
Or pwede rin kasi na baka hindi rin tama yung timing para sa inyo. Baka itong person na to ay hindi nyo pala karelasyon. Baka meron ka palang ibang karelasyon. Tapos wala siyang magawa kundi watch you from afar. Pwedeng ganun din kasi mga kapiksi, okay? And then itong hateful naman, ito guys, parang feeling ko, this is more on your person, na parang baka lumaki siya sa isang hateful na environment, kaya hindi niya ma-express kung gaano kanya kamahal, or hindi niya maipakita kung paano yung pagmamahal kasi hindi siya lumaki sa ganong environment. O kaya naman nagagalit siya sa sarili niya kasi hindi niya maamin sa'yo kung gaano niya ikaw kamahal, diba? Sabi niya nga, I want to tell you how I feel. Attracted siya sa'yo, pero hindi niya pwede kasing may pumipigil, kaya hindi niya masabi sa'yo yon. And for that, naiinis siya, no? Naiinis siya na hindi niya masabi sa iyo kung gaano kanya kamahal, or kung ano talaga yung totoong nararamdaman niya sa inyo. So, iba-iba ng reasons guys, depende sa sitwasyon nyo, kasi magkakaiba naman kayo ng sitwasyon. Pero nararamdaman natin na merong pagmamahal dito sa energies na to. Alright? So, tingnan natin guys kung ano yung feelings ng person mo. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong March, no, meron tayong promo. Magbibigay tayo ng free 1 pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course guys until March 31. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Virgo guys, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung feelings energy. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, at saka earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart guys. For some of you, maaaring yan yung zodiac sign ng inyong partner o specific person. Eto na guys, nakita ko na yung reason ng etong hateful guys. Kasi yung iba sa inyo, LDR. And naiinis yung person mo na magkahiwalay kayo, no? Kasi kailangan magtrabaho, kailangan magsikap sa trabaho, ganyan, kailangan magsikap sa buhay para may makain, pero na-homesick ito and miss na miss ka rin tong person na to guys. Balisa ito sa kakaisip sa'yo, hindi ka maalis sa isip nito guys. Miss na miss ka niya, okay? And parang although for some of you, parang feeling ko siya yung nagpilit, no, na mag-abroad or mag-ibang bansa para makapagtrabaho ng maayos, makapagbigay ng magandang buhay sa inyo. Pero at the back of their mind, now na magkahiwalay kayo, now na hindi kayo magkasama, nagsisisi siya kasi parang dun niya na-realize na ang hirap-hirap pala, no? Kahit na sabihin na maganda naman yung intention niya kasi gusto niya mag-abroad, gusto niyang mabigyan kayo ng magandang buhay, pero yun nga, kinakain siya ng kalungkutan and wala siyang magawa kundi magtiis mga kapiksi para maibigay sa inyo yung magandang buhay. Pero mahal na mahal kayo nitong person na to guys, and parang tinitiis niya ang lahat, no, para lang mabigyan kayo ng magandang buhay. So this will not resonate with all guys, pero if in case na naka-resonate kayo, comment down below mga kapiksi. Ang nakikita kasi natin dito is someone who is very responsible, no?
responsableng tao mga kapiksi. Ayan o, kumbaga parang may ambition siya. Gusto niyang umangat yung kabuhayan nyo, gusto niyang maangat. Gusto niya din kasi guys na maging maganda yung tingin nyo sa kanila. And ang goal ng person mo is makapag-ipon, makapagpundar, may angat yung antas ng buhay nyo. Pero guys, itong person na to, if ever man na, let's say for example, hindi pa kayo kasal ngayon, nandun yung sa isip niya. Kumbaga, yun yung goal niya. Makapag-ipon, makapagpundar para may pampakasal kayo o kaya para sa kinabukasan nyo in the future. Pero for some of you naman, pwedeng mag-asawa na talaga kayo ngayon. Okay? And talagang ang gusto niya is makapagpundar. Kasi syempre nga naman, iba yung currency ng ng pera sa ibang bansa. Pag pinalit mo sa pesos, syempre mas malaki and mas mabilis yumaman. Kaya nga marami tayong mga OFW na mga kapiksi na talaga nagtsatsaga kasi iba talaga yung swelduhan. Pero yeah, yun, kahit na nalulunod ito sa kalungkutan mga kapiksi, parang iniisip na lang niya na para sa inyo din naman, para sa iyo din naman, kaya niya ginagawa ang lahat ng ito. And ito, sobrang feeling niya blessed talaga siya, no? Feeling niya blessing kayo sa buhay nila, mga kapiksi. Kaya parang hindi ka papakawalan nitong person na to, and gagawin niya ang lahat para magtagal yung relationship niyo mga kapiksi. Alright? Grabe, ang haba ng hair. Alright, so comment down below Virgo if naka-resonate kayo. Sana maka-resonate kayo kasi maganda yung reading, no? Pag maganda yung reading, parang bihira yun nakaka-resonate. Pag sa love. Okay, alright. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo. Ito yung ating mga relationship subliminal guys. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyong relationship. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.